Yeah! Hi friends, welcome to Live Jam. We're here at the office and I'm Giselle Barrientos, your host for today. And we have the chart-topping, record-breaking, indomitable, SB19 in the office! Thank you. So, they just performed their track Damn off their latest EP, Simula at Wakas. Hi! Boys, hi. Hi! Magandang araw po. Thank you so much for being with us here again. It's your third time in the office and feeling ko every single time dumabalik kayo, mas lalo kami na-excite. Wow. So salamat ulit sa pagpunta. Kamusta naman ang summer niyo so far? Mainit. True. Yes, very true. summer. At umiinit pa sa bagong tracks niyo. Wow, di ba? Naipasok. Alright, so pag-usapan muna natin yung una niyong kanta, which is Damn, that you just performed. Damn. Alam ko na you wanted this to be one of your, the biggest comeback, di ba? And I think you lived up to what you said. Kasi titignan mo pa lang yung music video, grabe yung production value at pinapantayan siya ng kanta, di ba? So salamat for putting that out in the world. And it has captured social media, yung puso at atensyon ng mga tao. So at this point, 3 months into the release, napapagod pa ba kayo i-perform ito? Or you still find something exciting with each performance? Bawat isa? Sige. Yes. Justin, ikaw. Grabe, na-realize ko lang 3 months na pala nung nirelease natin yung Damn. Actually, I think hindi pa siya umaabot sa level ni Gento. Kung gaano napagod sa Gento. Bakit mo na minensyon? Nananahimik siya. Sorry. Pero nakaka-excite pa rin. I think hindi pa enough yung napag-performan namin ng Damn. Parang marami pa siyang deserve na stages soon. So, we're excited pa rin. Love that. Kayo? Sa totoo lang, hindi siya, kung iisipin mo i-perform yung Damn, hindi siya nakakapagod. Nakaka-excite siya i-perform. Pero pag pinerform mo na siya, nakakapagod siya. Parang siguro one of the songs na talagang nakakapagod i-perform kasi ang tindi rin ng galaw. Tapos, ayun nga, medyo sunod-sunod yung atake namin. Kumbaga, walang pahinga pag kumakanta. So, pero masaya siya i-perform. Actually, buga yung energy talaga. And I think sinasabayan din kayo ng audience. Yeah, sila. Actually, pag nagpa-perform kami, tapos naririnig namin, sumisigaw sila, ba't ba? Parang, hindi lang tayo nagpa-perform, pati yung audience, yung 18 nagpa-perform. So, mas nakakadagdag yun ng energy sa amin and mas nabuboost lalo yung confidence namin to perform. Lalo na pag mga music festival, yung ending, Okay. Yan, nung sumisigaw sila talaga. So, yun yung isa sa mga highlight din nung choreography nun is hindi lang kami yung gumagawa nung battle cry. It's with the audience and with 18. So, mas nakakaganda siya ng performance. True. Yun. I think, ang ganda nung sinabi mo na nagbabalikan kayo ng energy. So, I think para siyang cycle. Yes. Nag-review. Nag-review ako. Sino teacher na ito? Si Jaira. Pala. Ayun nga. So, parang pumapasok talaga siya sa lagi yung pinaparating sa mga tao na cycle. And part of that is yung latest EP nyo, which is Simula at Wakas. Finale siya sa trilogy of EPs. And I think 1 month na since you released it, diba? Right? 1 month? Was it? Almost, diba? Bilis? Ang bilis. So ngayon na 1 month na siyang existing out in the world. Ano yung nafe-feel nyo sa reception ng 18 so far? Feeling ko may iba-iba reception pala. Hindi ako na-invite. Reception. Feeling ko iba-iba kasi to be honest kami rin nung hindi pa released yung EP. Medyo mixed din yung decisions namin as a group. Though may mga times na same kami, pero pag tinanong kami ano yung favorite nyo, hindi kami makasagot. Kasi talagang iba-iba siya, iba-ibang genre, and iba yung kaya niyang i-offer sa audience. Depende na lang siguro sa mood na pinagdadaanan ng tao. But I guess yung reception ng 18 is iisa lang, which is they are very happy and excited sila mapanood yung live performances ng mga songs. Kasi from different genre to different emotion, syempre iba rin yung gagawin namin when it comes to live performance. So, listening to the EP itself, talagang iba rin yung sa ibang dimension kanya dinadala talaga eh. Like, from kanina masaya ka ngayon, mapaparealize ka saan mo ginagamit yung time mo to wala ka nang pakialam sino ka ba, tumabi ka. Ganun yung roller coaster ride niya. So, yun yung pinaka overall na nakuha namin sa 18. Na parang iba-iba man yung genre na gusto natin, but really, we enjoyed this EP. So, parang, journey rin siya. Hindi lang siya ng
listening ng EP namin, but of course, they can visually see yung journey rin namin as SB19. Yun. True. Parang, for any emotion, may pasok na, Tama. at any journey. I love it. So, alam ko na this is the finale in a trilogy. At feeling ko, with any finale, meron talagang pressure eh. So, pwede nyo bang ikwento kung ano ba yung nagbunga ng idea of Simula at Wakas? Ano yung idea behind it? Going back to first, yung pag-conceptualize ng trilogy all the way to this particular EP. Siyempre po, i-explain niya nung nag-isip. Yung yung trilogy kasi, syempre nauna yung concept, pero yung mga kanta, hindi naman siya outright nandun na siya. So, as time passed by, talagang nabubuo namin yung kanta, merong mga different efforts from the members, tapos meron din kami mga nakatulong na great minds talaga for this EP kasi nga, we're trying something different. Marami rin kaming in-explore na hindi pa namin nagawa before. Like, yun nga, yung CGI na MV namin. One of the risks na tinake talaga namin. Kasi kapag ginawa mo siya, kapag hilaw siya, medyo cringy siya eh. So, satisfied naman kami. Pero syempre, yun nga eh. Lagi mong itatry higitan yung sagad na. Ano ba? Ang dami namin nakatrabaho na sobrang gagaling. Yun lang yung masasabi ko. Kasi, mga sikat na producers, even 1032 Lab, pagdating sa mga music videos namin, ganyan. Ang masasabi ko lang talaga, proud na proud ako for this EP. Yun lang. Feel ko talaga yung puso behind it. Tapos, gusto ko lang din pag-usapan ng onting sinabi about cringe. I think maraming creators, kahit kahit pa-music, kahit pa-writing, ang hirap mag-push past ng cringe eh, 'di ba? So, paano kayo nakaka-push past that feeling of cringe? Or like, paano nyo ba siya na-identify? At paano nyo nasasabing, hindi to cringe, i-push natin to. Alam mo yun? Doon naman kami natututo towards those kinds of experiences. Parang nagsisimula kami before, nahirapan din kaming hanapin, syempre, yung parang, yung parang idadigest ng tao agad. Kasi syempre, nandito tayo sa country na medyo, in a way, parang kailangan mo muna mag-sit nung isang product or yung brand or let's say yung ginagawa yung craft na yun bago nila talaga ma-appreciate. And natutunan namin siya in a hard way. Ngayon, sobrang, syempre katulad nung sinasabi namin with the CGI, syempre hindi naman din ganun kadali since meron kaming malaki sa amin yung team na meron kami pero for that kind of project, maliit lang siya. So, sabi namin, yung mga gusto namin para mga Game of Thrones, mga Warcraft, mga gano'n. So, syempre, parang baka pagdating dun, mahirapan kami. Pero, we're very happy and nakakatuwa kasi yung mga people behind us are very passionate. Tsaka siguro as an artist, yung cringe, parang it's your right to experience all of those. Kasi parte talaga siya ng growth mo eh. Nag-uusap nga kami kanina. Sabi ko, nabasa ko yung pangalan ko doon. Si Edjun pa ako. Sabi niya, bakit nahihiya ka ba sa nangyari dati? Sabi ko, no, I'm proud. Pero ayoko lang binabalikan. Ayoko lang masaya siya. Tatawanan mo siya. Pero parang parte ng growth mo as an artist eh. Tapos doon mo rin nabibuild yung people mo. Kumbaga, doon mo nahanap yung mga taong sumusuporta sa iyo as you grow. So, okay lang. Cringe. Good. 2025 na naman eh. Di ba, parang yung mga creators nga, or let's say yung mga sinasabi nilang dating cringe, ngayon sila yung, di ba, yung nauuna sa kung anong pwedeng i-adapt yun. Mismo. Yeah, cringe is an important part. Siguro pag nag-cringe ka, ibig sabihin nag-grow ka. Yeah, and you redefine that, guys. Kung ano ba ang pop, kung anong OPM, and you're opening doors for everybody at napaka-exciting. And I think isang susi para mawala yung feeling ng cringe is time. Okay, so I think it's time for another song from SB19. So here to perform another track of their EP Simula at Wakas, this is SB19 with Time. If you're just tuning in, this is Live Jam with SB19 and they just performed their track Time of their latest EP Simula at Wakas. We're back with the boys again. Hey. And grabe yung energy from them papunta sa Time. Na parang hype ka, tapos biglang, ay wait, time is short. Ay.
biglang nag-emote. So, this one is more of a ballad for sure. At saka, meron talaga mga tumatagos na tema dito sa kantang to. So, what I wanna know is, for each of you personally, ano yung mga linya na pinaka nag-resonate or that struck you the most sa kantang to? Each one. Hirap naman ito. Napakahirap. Pero parang napag-usapan Isip ko natin to lyrics. last time eh. Napag-usapan natin to last time. Pero feeling ko kasi nagbabago-bago rin eh. Oh, iba-iba. Wala akong maisip. Kayo ba? Meron ba kayong naisip? Ngayon, meron akong naisip for today. Ano? Stuck inside my never-ending thoughts. Kasi, pag overthinking, ganyan, parang, ayun lang, mahirap, ma-stuck sa, problemang binubuo mo sa sarili mo. Yes. Wow. Ayun lang. Yun, sige, ako na nga. It's better to try. Yes. Better to try. Kasi kaysa naman pagsisihan mo in the long run, ayoko kasing tumanda ako na hindi ako nag-try. Di pa ba? Ako yung line, medyo mahaba, yung all of these are natural. Kinanta na one's really... Siguro yung parang when we vanish, we don't really go. Kumbaga, yung parang line kasi na yun, parang kapag nawala tayo sa mundo, hindi naman tayo totally nawawala. Naiiwan natin yung mga inspiration na binigay natin sa mga tao, yung mga memories na binigay natin sa mga tao, yung mga aral na natutunan natin. So, it's better to try everything while you're here. Parang gawin mo yung best mo kasi hindi mo alam kung sino yung nai-inspire mo ng mga tao. Sino yung pwedeng, ikaw yung maging northern star nila para na maging inspirasyon para masabi nila, ito yung nag-ano sa akin, nag-udyok sa akin gawin tong bagay na to. Siya yung nagpalakas ng loob ko. So, yun yung favorite line ko. When we vanish, we don't really go. Sa akin medyo connected din doon. Kasi yung bigla lang pumasok ngayon sa isip ko, yung scattering stars in the night sky. Kasi di ba may mga sinasabi tayo na pagka when we die, nagiging stars na lang tayo. So parang medyo connected din doon. Na parang kahit mawala tayo, hindi naman talaga tayo totally mawawala. Kasi tayo yung magiging star. Siguro pwede tayong maging guide ng someone or alam mo yun, tayo yung magbibigay ng light doon sa mga taong nawawalan ng light. So parang, ayun, yun yung favorite part ko so far ngayon. Today, as of 12:09. Bago yan mamayang Nagtingin na dinner. sila ng oras lahat. Di ba? Kala nyo 12:09. Na-prank ko kayo. Okay. Sa akin naman, many things we can't control. Yun. I mean, like, madaming bagay na nangyayari, like, naturally, that, hindi talaga natin hawak. For example, yung buhay natin. I mean, like, it's the reality na walang araw, mawawala tayo kasi hindi naman tayo immortal. So, ayun, it's yung klaseng bagay na na hindi mo talaga hawak and naturally you'll pass. So, ayun, it's one of the things that we can't control. Like, yeah. Actually. Grabe. Pang GM yung mga quotes. GM. Group Ang old message. Send school. to all. GM. Send to all. Kung di nyo alam yun, tanongin nyo yung mga atit kuya nyo kung ano yung GM. Anyway, yeah, so alam ko na mention nyo nga yung pag-set ng star to guide other people in the future. And I think napakalaking tema rin nun sa work nyo as a whole is a sense of community. At saka yung pagbukas ng pintuan for other people. At saka pagbuo ng espasyo for people, mga 18, mga iba pang Pinoy acts. And siguro isang malaking kumbaga, success dyan is that you're able to do huge shows like the Philippine Arena na gagawin nyo this coming May 31 at June 1. Yes. 2 days sa Philippine Arena. Diba? Palakpakan naman natin yun. Grabe. Ano yung pinaka-excited kayo for it? And how do you feel about it? Siguro kasi first time namin magpa-perform sa Philippine... I mean, Solo as a concert solo sa concert, Philippine diba? Arena. Parang ganun ko siya kina-consider kasi pag hindi namin stage personally. Pero ano siya, ayun, sobrang excited kami na makita yung, syempre yung cheers, makita ulit yung 18. And syempre nasa first quarter galing tayo. Tapos medyo matagal-tagal kami nagpahinga hindi man pahinga, pero as a group, matagal kami hindi nag-release ng EP and ng ganitong kalaking projects. So, ayun, nilook forward namin talaga syempre lahat ng performances and interactions namin with the 18, with our 18.
Siguro isa din, ako pinaka-excited ako sa setup ng stage namin. Kasi for the longest time, but in a way, yung very kakaibang creative stage na ginawa namin the last time was nung pandemic pa. So, ngayon, gusto namin ibigay lahat for the staging. So, na-excite talaga ako. Doon lang, sa setup, sa makikita ng audience mismo. Ako naman excited ako sa pakiramdam nung concert. Kasi alam naman natin, pag nagpa-practice, you always try your best. Parang sabi nga nila, gawin mo na as if you're already performing on stage. Pero kasi pag nagpa-perform ka na sa stage, maraming factors na nagbibigay sa'yo ng yung makatindig balahibo na feeling. Yung mga, let's say, mga effects, sigawan ng tao, yung energy na binabato ng mga kagrupo mo. Tapos, marami kaming makakasama kasi ang laki ng stage ng Philippine Arena. So, parang lahat yun, ini-imagine ko ngayon, kinikilabutan na ako. Pero pag nandun ako, for sure, parang it's something na hindi ko makakalimutan ever in my life. Dalawang bagay yung nilolook forward ko. Una is I want to see how the team will move doon sa Philippine Arena. Kasi syempre, nasanay kami na Araneta Coliseum and then yung Mall of Asia Arena. So parang this time, parang gusto ko silang makita kung ano yung gagawin nilang tawag dito, paraan, paano sila tatakbo, paano, logistics magic. Gusto ko makita yon, even yung pagsistayan, paano, kasi parang walang malapit na doon, di ba? Magka-camping daw kayo, balita. So parang doon ako na-excite sa overall experience ng team, kung ano yung mga kakaharapin naming problems, ano yung mga possible things na masolusyonan namin on the day or mga ganun. Second is yung after concert. Excited ako marinig yung sasabihin ng 18 paglabas nila ng arena. Is it, grabe, sulit yung bayad ko? Or is it, grabe, kulang yung binayad ko, dapat more pa pala kasi grabe yung experience? Yun yung look forward ko. Maglagay na lang tayo ng yung donation box. Experience. How was your experience? How was your Smile. experience? Actually. Ikaw, Ken? Sa akin naman po, medyo tinitingnan ko yung future and I'm parang excited ako sa growth and experience na makukuha namin kasi this is gonna be the biggest stage na pag-performan namin and it's not easy kasi medyo heavy yung pressure na nararamdaman namin ngayon kasi yun nga po, other than parang sobrang laki ng crowd and 5 kami nandun other than like our dancers then behind us. But even though parang happy kami na nandun, but iba yung pressure na makukuha mo sa ganong kalaking stage and really have to carry ourselves like with confidence that we're like with our head high, ganon. And I'm really looking forward also sa team namin. Gaya na sabi ni Stel, kung paano kami mag-grow. Kasi I think this is gonna be the first time din also na with like 1Z company namin. And parang first time and then with that kind of stage, the biggest stage in the world. So, ayun, sobrang bigat ng pressure actually. Even though na parang we're not showing it. But, that's why talagang pinaghahandaan namin ng matindi itong show na to. Kasi ayaw namin ma-disappoint ng madaming tao. And we just want the best for everyone. We just want the best for ourselves. And sa team na behind us, yung teamwork namin, yung unity. And that's why yung pressure nandun, naturally. But I'm pretty sure na madami kaming lesson and, madaming lesson and experience, growth, spiritually, mentally, and yeah. True. Yun. Basta yun na yun. Naintindihan na nila yun. Alam niyo na yun. Pero parang the more pressure, feeling ko, mas masarap din lalo yung tagumpay after. So excited na rin ako for you guys to experience the aftermath. May ticket ka na ba? Meron ba? Wala. Usap tayo mamaya. Charing nga. Yeah, I'm so excited. Ililibre daw kayo ni Pablo lahat. Ay, Joke lang. huy, nasa camera yun. Sorry. Hindi. Papakat na lang po nung kuya. Recorded properly. Oh my gosh, I'm so excited for you guys to experience this and to get to that yung victory feeling na. Kasi Yes. for me, deserve nyo. Oh, yung Tsaka after syempre, pagka day 2, di ba? Ang pinaka dapat i-look forward nila kasi ang available na lang ngayon, yung day 2. Syempre sa day 2, doon magsi-stage dive si Pablo, di ba? Yun yung pinaka-antay po namin. Kasi tagal na niya yun sinasabi. Oh, tsaka may plano kami sa day 2 eh.
Di ba namimigay kami ng mga merch sa dulo? This time, papamigay namin si Pablo. Paano ba yan? Pwede Kailangan rin 2 yan. days pala kayo manood. Yung Oh, mga may guys, day one 2, na. pumunta kayo kasi papamigay namin to. Wala na Oh. Pagod na eh. Tapos na siya. May binubulong to. Si Josh, Ano po yan? magta-topless na naman. Yun, inaantay ko rin yun eh. Parang ikaw yun. Breaking news! May Sa magtatopless. day 1 si Josh, sa Gagano day naman 2 si si Josh, Ken. Parang She's your fighter na lang. Oh, si Stel both days. Yan. Yan. Uy, grabe yan. naman si Pablo nga, day 3 daw siya eh. Day 3 daw siya magtatopless. O yan, alam niyo na, bilhin niya na both days. Okay. Ngayon, gusto ko iba to yung tanong kay Justin. Ayun nga. Na-mention Sasaluhin mo. ko. Sakit niyan pag binato Eto. mo. Yay! Anyway. Hey. Alam ko ikaw yung creative director and everything with the visual. So, simula pa lang sa DAM, nakita namin na nagle-level up rin talaga yung production value ng everything, di ba? And then with a stage as huge as the Philippine Arena, na hindi lang yan basta-basta mapupuno. Parang, ano yung naging inspirations mo behind this era and how do you explore those inspirations? For this era po, I think mas collective yung work namin this time, unlike before. So ngayon po, parang we decided nga to somehow stop yung mga solo activities namin para lahat po kami parang full, anong tawag doon? Full force sa all hands, all in dun dito sa comeback namin. So, yeah, together forever and amen. Tapos, so yun, parang I think creative wise, it's hindi lang ako yung kumbaga nag-isip talaga, but it's very collective yung for this era, and we decided nga rin to collaborate with great minds like 1032. Tapos syempre we have new people din sa team namin, so medyo kakaiba yung process namin ngayon kasi nga parang binigay namin lahat, even yung ibang tao pinakinggan namin, and even parang kakaiba talaga eh. So nakakatuwa lang kasi even though iba-iba rin yung gusto namin individually, somehow mas nag-match kami ngayon. Unlike before na mas siguro less yung parang pagtatalo namin this era. Parang ganon. Di rin. Hindi ako naniniwala So, dyan. hindi mas less pero compare sa Parang may before. bulungan. Sorry. Oo, ganyan. So, with the concept naman siguro, yun nga, even wala pa yung dam, nasa isip namin na parang yung nakikita naming image for Simula at Wakas is medieval, Game of Thrones, epic, ganyan. So, ayun, nakakatuwa na nag-match. Na-pull off. Ng bongga. Yeah. Okay, so ngayon, unfortunately, we only have one last song from you guys. Oh. But before we get to that last song, which is Dongka, can you tell us about the story of this song? I think sobrang ingay niya online ngayon, di ba? Kasi sobrang star-studded. Actually, sobrang laman ng video. Actually, yung song talagang maingay din talaga. Yung song. Maingay din yung song, literal. Nakakagising siya sa umaga. Ay. So, yung binubuo niyo yung music video, paano niyo naisip yung mga cameos? I think isa to sa mga pinaka-pinag-usapan eh. Actually po, nung simula, sabi namin, okay, ang laki ng gastos natin sa dam. Gawin natin tong chaotic pero hindi very expensive, parang ganyan. Syempre, yung mga utak namin, ang daming pumapasok, gumalaw, nag-isip. Ayun. So parang naman, in a way, kasi they are like friends din naman yung mga guests na kasama namin. So they really helped us to be there, parang ganon. So nakakatuwa, and naisip lang namin siya, bakit nga ba? Bakit tayo nagpasok ng guest? Kasi siguro yun nga, yung concept na parang chaotic, we want it na very, in a way, cultural. Tapos, sino rin yung, parang yung message nung song, we thought of people na sino yung magsasabi rin ng ganon. Na dun ka, if you don't like me, dun ka, parang ganon. So, kaya meron kami mga guests na pumayag naman. So, Kaya pala dun si Queen Yasmin. Yeah. Doon ka. Tsaka siguro, yung parang yun nga, yung since yung, kami, parang persistent kami or makukulit talagang pag may crazy idea, gusto namin pinapasok.
So, ano-ano kami, yung mga ideas namin isa-isa. Uy, pwede ba to si ano? Pwede ba si ano? Tapos ayun, para ako naging talent coordinator nung time na yun sa dami ng ng friends na niyaya ako. Tapos thankful naman ako kasi lahat sila pumayag and lahat sila game agad. So, ayun, salamat sa inyo mga friendies, mga tropa pips natin diyan. Gets. Yes. Oh, yes. Actually, gusto kong isali si LeBron James, si Stephen Curry. Sayang, hindi sila Nagpe-prepare ano. for finals. Ano sabi nila? Sige, payag kami yan. Sabi ko, ay, wag na pala. Huwag na pala, oo. Okay. Kaya na yung BFF po nag-cut. kasi sila eh. May beef. BFF. Akala ko beef. Gawa ng drama. May BFF po sila. BFF sila ni Lebron. Ayun. Uy. Ayan. Tapos, dito sa kantang Tunandong Ka, meron agad iconic na sayaw. Sinasayaw siya ng pamangkin ko. Asan ba yung... Asan na yun? Yung ganito. Ito. Tsaka sumayaw. So, yes, yan. So, yun. Very iconic ang mga sayaw sa mga kanta nyo. But, I wonder if meron pa kayong other genres of dance na gusto nyo i-explore sa mga future works nyo. Kami naman kasi, when we do choreographies, we make sure na match talaga siya dun sa sound. And with our sound ngayon, ni SB19, yes, exploring kami. Pero hindi kami masyadong nagfo-focus sa kung ano yung genre na itatry namin. It's more of ano yung babagay dun sa song namin na mas bukod sa catchy yung song, kailangan i-match yung isang isang choreography din para mas mabilis siyang maalala ng tao. Kasi when you say kasi genre or type ng dance, binabagayan talaga siya ng tamang tunog din. So may hirapan kaming mag-incorporate ng isang type ng dance sa ganitong klaseng genre ng song, lalo na kung hindi sila super match. Baka mahirapan din kami i-perform siya kung gano'n. Kaya kami with Kuya Jay, talagang every choreography na ginagawa niya, talagang pinapacheck niya sa amin, okay ba kayo dito? Tapos parang, especially with Dongka, talagang naging super, kami, hindi naman strict, pero super totoo kami kasi gusto namin maging maging eye-catching yung choreography niya. Tapos yung madaling sabayan ng mga tao, para sa ganun, masarap siya pakinggan, masarap din siya sabayan, para pasok na pasok siya sa banga, parang ganun. So, mas doon kami nagpo-focus, more on the type ng dance, doon kami sa ano yung mas kayang gawin ng tao, para makasabay namin sila sa experience while listening to the music. Parang ganun. Kayo ba, may gusto ba kayong i-add doon? Ang galing. Siguro, if mayroong mang genre na hindi pa namin nagawa, gusto mag-jazz. Jazz. Oh my gosh, Medyo actually. tricky nga lang yun. Pero it's something na fun. Try lang naman, di ba? Oo nga, try It's lang better naman. to try. Sabi lang naman try. Wala naman sinabing gawin. Gawin. Try lang. Actually, parang sumisikat nga jazz ngayon sa mga rapper. Napansin ko kay Doechii, Yeah. kay Doja Cat, SB19, baka naman. Or gusto nyo interpretative talaga. Why Pwede, not? di ba? Walang kanta, interpretative lang. Ay, sasayaw lang. Gusto nyo sabayang pagbigkas? Pwede. Pwede rin yun. Try natin next time. Parang kayang-kaya naman ni SB19 yun. Correct. Anyways, yun po yung answer namin to that. Gets. Alright. So, sa music video, one of my last questions, ang napakadami rin niyang memes, cultural references. Kung chronically online ka, tulad namin, marami kang masuspot. Parang pinag-usapan namin kanina, yung kay Derek Ramsey, yung may kamatis na binato. Yeah. So, I was just wondering, for each one of you, ano yung favorite niyong reference doon or Easter egg? Queen. Actually, ang dami. Pero sige, ikaw, ano yung Ako for you? favorite na mahirap. Wait lang. Mag-isip muna ako. Nag-isip. Gusto ko yung kay Jaya at kay Steph. Yun yung one of the favorite scenes ko dun sa music video. Kasi yun nga parang naisip mo lang yun, ba? Parang si Jaya kasi. Since lagi niyang ginagaya yung mga videos ko sa TikTok, sabi ko sa kanila, pwede ba natin ipasok si Jaya? Tapos sabi nila, why not? Tapos sabi ko, kasi may naisip na akong scene talaga. Like yung superhero shot, pasok isang member, isa-isa. Tapos sa dulo, akala nila. Siyempre, expect nila ako yung papasok, pero biglang si Jayat. So parang mga ganun. Batuhan lang talaga kami ng idea. Tapos super thankful ako na kinagat nila yung yung idea na yun. Tapos yun, super nag-work siya. Kahit kami, nung sinushoot namin, tawang-tawa yung buong cast, lahat ng team, talagang tawang-tawa sila. Oo. Kayo, ano favorite part nyo? Doon sa mga sa mga iconic or mga memeable. Memeables. Oo.
Siguro may isa silang hindi napansin doon. Yung parang, hindi ko pa kasi nakita. Yung, di ba po may scene doon na yung mga, in a way, sabongero. Nanonood sila ng video. Pero in a way, hindi inaalagaan nila. Tapos ang pinapanood nila, nilagay nung staff namin na yung TikTok Chicken namin, banana. nasa gitna si Ken. Chicken banana. Parang pinapanood nila yung manok, parang gano'n. Okay. Kaya may ganung Ibang manok yung reference. pinapanood. Oo. Manok Oo collab. nga, sayang. Pero yun. Nice. O kayo. Ano pa? Lahat Palo, yes. yung palo nanay, Lahat. yung Kasi hinahabol. ginawa talaga namin siya dahil, yun nga, inspired by Filipino culture. Kumbaga, nandun yung lahat ng meron kung ano tayo. Kasi Yeah. parang may nakita nga ako parang isang parang reactor. Sabi niya, paano maintindihan ng ibang references dito ng yung mga foreigners? Pero at the same time, maganda nga na makita rin nila para mas maintindihan nila yung Filipino culture. Oo. True. Ayun. Tapos sabi, ang galing nung parang yung mga references. And for us kasi, yun talaga natural siya lumabas eh. So, yun yung authentic experiences natin araw-araw at yung kultura natin. Kaya, very proud kami na pinapakita namin or hinahain namin sa Pilipinas ko ano alam meron tayo. And at the same time, syempre, in a way, di ba, parang gusto din natin na itama ng konti yung ibang mali. Pero in a soft way, yun lang, parang gano'n. Kasi may mga iba rin kaming references doon na, syempre, sila na bahala Sila na bahala mag-figure Sila na bahala. out. I was about to ask ano ba yun? Tsaka gusto na magpasalamat pala sa mga nakatira sa San Isidro. Tama no? Sa San Isidro, Quezon City. Grabe, sobrang sila, cooperative lahat. Parang yung mga nakatira doon, gets nila na may shoot that day. So parang sabi nila, sige, cast na din kami. So parang talaga siya, ha? Napakiusapan. Parang sabi nila, sige, gusto rin namin mapasama dyan. So yung mga nanay doon, bukod sa nanay namin, may mga ibang nanay doon na gusto nila sumama lang sa Zumba, ganyan. Tas sila sa mga isa sa Authentic mga pala talaga. Oo. Kahit yung mga vendor sa gilid, talagang nandun sila that day para magbenta, pero nalaman nila na may shoot. Doon na sila tumambay kasi yung team namin bibili ng taho, bibili ng buko, bibili ng kwek-kwek. So parang community na talaga siya. Even yung mga bata na nasa gilid, sobrang saya. Nakikisayaw sila, nakikirally sila kunyari. Sobrang saya talaga ng experience. Napakadaming core memory. Yan. Ang cute. As in, parang safe space nga talaga eh. Which is, yun Tsaka din walang talaga. nag-leak. Ang galing. Ay, true. Sa sobrang daming tao, walang nag-leak. Ang galing talaga. Actually, Public diba? pa yun, ha? Yun nga eh. As Galing. in, grabe. As in, hanga rin ako sa team nyo, sa mga fans nyo. Like, Actually, may nag-leak pala, yung mga nanay namin. ay, yung mga nanay pala namin yung nag-leak. well, Sabi hindi nila, kayo pwede magalit sa kanila. wala, So. no choice. No choice. Touch move. O sige na. Sabi nung nanay namin, walang nag-leak. Teka, mag-live nga kami sa TikTok. Ganun Nag-live ba? sila sa TikTok. Sinabi nila may special daw na MV. Galing. Thanks, Mom. You're the best. Wala. Sila ang totoong boss, mga nanay. Galing. Galing talaga ng mga nanay. Thank Yeah. you. Well, I love that, and I'm so excited for the show, for other projects that you have, and I think dito na nagtatapos ang ating interview, sadly. Hindi to totoo. Hindi to totoo. Totoo. Hindi to totoo. Pero pwede nyo pa rin sila makita on May 31 and June 1 sa show nila at Philippine Yes. Arena. Day 2 is Yes. still available. Balita ko may magta-topless daw, so go. Get your tickets now. Joke lang yun. Sige. Okay, so for all of you music lovers and 18, share your thoughts and comments at the Pop Culture channel and the chat room of the Rappler Communities app. We're flashing the QR code below, so you can download and sign up for an account all for free. You can also check out that chat room for more content about SB19. Again, this has been Giselle Barrientos, and you've been watching Rappler Live Jam. Here to close out the show, here's SB19 with Dongka.